Iba't ibang kababaihan sa Pilipinas man o sa ibang bansa ang nakararanas ng karahasan, pang-aabuso, pangmamaliit at hindi pantay na pakikitungo. Ito ay umiiral na noon pa man sa iba't ibang kultura at sa lipunan sa mundo. Ayon sa United Nations, ang karahasan sa kababaihan ay ang anumang mga pisikal, sexual o mental na pananakit at paghihirap sa mga kababaihan kasama ng pagsikil sa kanilang mga kalayaan at karapatan. Kung kaya't isinabatas ang Republic Act of 9710 o kilala bilang Magna Carta for Women na naglalayong ayusin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki sa lahat ng aspeto. Itinataguyod din ito ang husay at galing ng bawat kababaihan na kung saan sila ay kasama sa mga may kakayahang makamit ang pag-unlad sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan na ang kanilang mga karapatan ay kabilang sa karapatang pantao. Ngunit, sa paglipas ng panahon, marami nang nagpatunay na ang kababaihan ay hindi babae lang. Katulad na lamang ng isa sa mga bayani na si Melchora Aquino na ipinaglaban ng Pilipinas kontra sa mga dayuhan. Gayon din si Gabriela Silang na nag-iisang lumaban makamit lang ang hinahangad na kalayaan. Isa na rin ang kauna-unahang babaeng presidente sa Pilipinas na si Cory Aquino na nagsulong ng karapatan para sa kababaihan. Hindi pa ba sapat na sa kabila ng mga kakayahan at kanilang mga naiambag ay hindi maitatangking sila ay may angking galing at kahusayan na nagpaunlad sa bansa? Kaya't ang bawat isa sa atin, suportahan at bigyan ng pansin, pangalagaan at huwag pabayaan. Huwag isawalang bahala ang kakayahan ng kababaihan.